Lugar: Sitio Binanggaan, Burgi, Mapulot, San Narciso, Quezon Province. Panahon: yung kalagitnaan ng dekada 70. Ako si Delfin Ramos, 73 anyos na ngayon. Isinulat ko ito hindi para takutin, kundi upang magsilbing babala at paalala sa mga kabataang naglalakbay sa mga lugar na hindi nila kilala. Matagal na ito, pero tandang-tanda. Ko pa rin ang gabing iyon, ang gabing naligaw kami sa baryo ng mga aswang. Taong 1976. Ako'y 24 anyos at isang mangangalakal ng niyog. Kasama ko noon ang kaibigan kong si Arturo. Galing kami noon sa bayan ng Tagkawayan, papunta sa San Narciso. Dahil wala pang matinong kalsada noon, madalas kaming dumadaan sa mga shortcut na daan sa bundok at kagubatan. Nang gabing yon, bandang 6:00 ng hapon, napagdesisyonan naming dumaan sa hindi pamilyar na daan na ayon sa isang lokal, ay mas mabilis. Sa simula ay maayos naman ang daan, may pilapil, mga punong niyog at taniman ng saging. Pero habang lumalalim ang gabi, napansin naming parang paikot-ikot lang kami. Nagsimula nang lumamig ang hangin, at parang mas lumalalim ang dilim kaysa karaniwan. Mga 8:00 na nang marating namin ang isang baryo na hindi namin alam na naroon. Tahimik, walang katao-tao, pero bukas ang mga ilaw sa ilang bahay. Parang inanyayahan kami ng lugar na pumasok. May lumapit sa aming matandang babae, nakaputing bestida at tila ba hindi naglalakad, kundi dumudulas lang sa lupa. Sabi niya, "Tuloy kayo. Kain muna kayo. Baka kayo'y gutom na." May kaba na akong nararamdaman, pero dahil sa gutom at pagod, sumama pa rin kami. Pinapasok kami sa isang bahay na yari sa kahoy at pawid. Sa loob, may 3 matatandang babae. Lahat mapuputi ang mata, parang wala ng itim. Tahimik silang nakaupo at nakatingin lang sa amin. Ilang minuto lang ang lumipas, napansin kong may niluluto silang sabaw. Amoy na amoy ko ang dugo, hindi baboy, hindi manok, ibang-iba, tapos may narinig akong mahihinang bulungan mula sa likod ng bahay. Para bang maraming taong nakatago ron. Biglang sinabi ni Arturo sa akin, "Del, tara na, may kakaiba rito." Hindi na kami nagpaalam. Tumakbo kami palabas, kahit madilim, kahit hindi na namin alam ang daan. Sa awa ng Diyos, may nasalubong kaming matandang lalaki na may dalang lampara. Sabi niya, "Hindi kayo taga rito, mabilis. Sumunod kayo sa akin bago kayo maabutan." Dinala niya kami sa maliit na kubo sa gilid ng bangin. Doon kami nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nang tanungin namin kung anong lugar ang napuntahan namin, nanlaki ang mata ng matanda. "Bakit kayo napunta sa Sitio Binanggaan? Wala nang tao ron. Abandonado na iyon mula pa nung 1950s dahil sa sunod-sunod. Napagkawala ng mga bata at buntis." Sabi pa ng matanda, may lahi raw ng aswang ang mga huling nanirahan doon at pinaniniwala ang hindi umalis ang mga espiritu nila. Mula noon walang sumusuong sa lugar na iyon tuwing gabi. Lang dekada matapos ang nangyari, bumalik ang bangungot. Taong 2012, kasagsagan ng proyekto para sa road widening sa Quezon Province. Ako'y 60 anyos na noon at bahagi ng mga consultant sa lokal na pamahalaan dahil na rin sa aking karanasan sa mga bundok at liblib na lugar. Isang araw, lumapit sa akin ang isang inhinyero. May problema raw sa bagong rutang pinapagawa, parang may humahadlang. Mga trabahador ay nagkakasakit bigla, may nawawala tuwing gabi, at ang mas matindi, may natagpo ang bangkay ng isang bata na parang inalisan ng laman loob. Walang dugo, tuyo ang balat, parang balat ng manika. Noong sinabi sa akin ng inhinyero kung saan ito nangyari, napalunok ako ng laway. Sitio Binanggaan. Sabi ko sa sarili, hindi na ito biro. Bumalik sila. Dinala ako ng grupo sa mismong lugar. Mas madamo na ito ngayon. Wala nang bakas ng dating baryo, kundi mga haligi ng sira-sirang bahay at isang poso na may lamat sa gilid. Pansin ko agad ang katahimikan. Wala kang maririnig ni uwak ni kuliglig. Parang huminto ang buhay. Pagdating ng hapon, nagdesisyon akong magpaiwan. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Baka konsensya, baka takot, o baka pananagutan. Pero pakiramdam ko, kailangan kong harapin kung anong naiwan dito. Gabi, madilim, malamig, at nagsimula na silang lumitaw. Habang nakaupo ako sa isang sirang kubo, may narinig akong yabag. Mabagal, parang sinasadya. Tumingin ako sa likod, at doon ko nakita ang matandang babae mula 1976. Hindi siya tumanda. "Bumalik ka pala," bulong niya. "Hindi ka pa namin natitikman noon." Tumayo ako, nanginginig pero galit na ang namayani. Hinugot ko ang binyagan kong kutsilyo, ang dati kong gamit bilang taga-ani ng niyog.
Sabi ng lola ko, ang kutsilyong nabasbasan sa simbahan, hindi kayang lapitan ng aswang. Biglang nag-ingay ang paligid. Parang nagsulputan mula sa lupa ang mga nilalang. Mapuputi ang mata, mahahaba ang kuko, ang lumulutang ang iba. Pero bago pa sila makalapit, may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Mga tanod at sundalo. Nilusob nila ang lugar dahil may informant daw na nagsabing may kulto sa kagubatan. Pagdating ng mga alagad ng batas, nagsimula ng maglaho ang mga nilalang, parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Pagbalik sa bayan, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Nakatira siya sa kabilang barangay at angkan daw siya ng mga albularyo. Sabi niya, hindi lang basta aswang ang nandoon. Isa iyong lupang sinumpa, inialay sa masamang espiritu ng mga ninuno nila. Hanggat hindi natutuldukan ang sumpa, paulit-ulit itong babalik sa mga susunod na henerasyon. At dito nagsimula ang misyon ko. Babalik ako sa sitio Binanggaan, hindi lang para magsalaysay, kundi para tapusin ang sumpa. Kakailanganin ko ang tulong ng mga albularyo, ang mga matatanda ng kabundukan, at ang pananalig sa Diyos na matagal ko nang tinabunan ng takot. Pagkatapos ng gabing muling lumitaw ang mga nilalang sa sitio Binanggaan, napagtanto kong hindi ko kayang harapin ang sumpang ito mag-isa. Kinausap ko ang matandang albularyo sa kabilang barangay, si Kaalingasaw, isang matandang bulag, pero sinasabing nakakakita ng mga kaluluwa. Sabi niya, kailangan mong hanapin ang taong minsang humarap sa dilim. Isang pari na pinili ng liwanag pero nilamon ng sariling anino. At doon ko unang narinig ang pangalan, Padre Isidro Marasigan. Sino si Padre Isidro? Ayon sa kwento, siya'y isang batang pari na lumaki sa Lipa, Batangas, at dating misyonero sa Mindoro. Pero isang gabi, bigla na lamang siyang nawala. Sabi ng iba, dinukot ng mga rebelde. Sabi ng mas matatanda, sinaniban ng isang engkanto ng bundok, matapos magsagawa ng eksorsismo sa isang kulto ng mga aswang sa Mindoro Occidental. Ilang taon ang lumipas, at natagpuan siyang muli. Nakatira sa isang abandonadong kumbento sa bundok ng Dolores, Quezon. Hindi na siya nagtuturo, hindi na rin nangangaral. Tahimik, at madalas daw kausap ang sarili. Dinala ako ng isang tanod papunta sa dating kumbento. Mabato ang daan, balot ng hamog, at halos walang signal. Pagkarating namin, bumungad ang isang lumang kapilya na parang gutay-gutay ng panahon. At doon ko siya nakita. Isang matandang lalaking payat, nakaitim na sutanang may tagpi-tagpi. Mapungay ang mata, pero matalim ang tingin. Alam kong darating ka, bulong niya. Ang itinatagong nakaraan. Hindi agad nagsalita si Padre Isidro. Umupo kami sa may likod ng kapilya, habang iniihip ng hangin ang mga tuyong dahon. Sa kaniya isinaysay ang kasalanang matagal na niyang tinatago. Noong 1983, sa isang baryo sa Mindoro, nagkaroon ng sunod-sunod na kaso ng pagkamatay ng mga bata. Siya ang pinadala ng simbahan para mag-imbestiga. Doon niya nakilala ang isang babae, si Maria, na sinasabing may kakayahang makipag-usap sa mga lamang lupa. Minahal niya si Maria. At sa kagustuhang iligtas ang babae mula sa mga paratang ng mga taga-baryo, nagsagawa siya ng ritual sa liblib na kuweba. Isang ritual na hinaluan niya ng dasal at sariling dugo. Hindi ko alam na iyon na pala ang magbubukas ng pintuan, Anya. Ginamit nila ang pagmamahal ko para makalusot. Hindi bumalik si Maria. Pero mula noon, sinimulan siyang bantayan ng mga nilalang sa dilim. Tinatawag siyang Aninong Pari. Pinaniniwalaang sa kanya ngayon nakakabit ang panibagong henerasyon ng mga aswang sa Quezon. Sabi ni Padre Isidro, may isa pang ritual, isang huling sakripisyo para tuluyang maisara ang daan ang binuksan ko. Pero may kapalit. Kailangang isa sa amin ang manatili sa lupaing iyon bilang tagabantay. Isa na hindi na makakaalis. Isa na ituturing ng kalikasan bilang kabayaran sa pagkakamali ng tao. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luhang matagal na niyang pinipigil. Sasamahan kita, sabi ko. Pero hindi ako ang magiging kabayaran. Tumingin siya sa langit, saka bumulong, hindi rin ako. Sa pag-uwi ko mula sa kumbento kasama si Padre Isidro, napagpasyahan naming simulan na ang huling ritual upang isara ang daanang nabuksan ng nakaraan. Nakipag-ugnayan ako kay Kaalingasaw, ang matandang albularyo, na may dalang kakaibang aklat, isang lumang aklat ng kulam na pinamana pa sa lahi ng mga manggagamot. Sabi niya, dito nakatala ang mga sinaunang ritual.
mga dasal, at tagubilin upang labanan ang masasamang espiritu. Or pagdating sa Sitio Binanggaan, bumalik kami sa Sitio Binanggaan noong hating gabi. Ang lugar ay halos guni-guni na lamang ng nakalipas na kasaysayan. Ang mga sirasirang bahay at lumang bato, pati ang posong may napakalalim na lamat, ay nagbigay ng kakaibang lamig sa hangin. Sa kabila ng madilim na paligid, may isang puting liwanag na unti-unting lumilitaw. Mula sa malayo, ang ilaw ni Manggulay, isang taong pinagkakatiwalaan at kilala sa lugar. Bilang tagapag-ingat ng mga alamat, hindi nag-aksaya ng oras si Padre Isidro. Ito na ang sandali, sigaw niya, sabay turo sa gitna ng bakanting plaza sa baryo, kung saan nakatayo ang isang lumang punong balete, ang sentro ng mga pamahiin. Dinala niya ang aklat at inilahad ang pahina ng ritual. Sa gabing itim at dilim ng kaluluwa, itawag natin ang liwanag ng banal na apoy. Hayaan ang dugo ng dating pagsisisi na magsanib sa mga dasal ng ating mga ninuno upang tuluyang isara ang binuksang lagusan. Ang bawat salita ay may bigat, tila bagay ang mga salita mismo ay may kapangyarihan. Pinagmasdan namin ang paligid, ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot at ang katahimikan ay yumabong. Kasabay nito, lumapit ang isang matandang babae na noon ko naunang makita. Ang kanyang anyo ay hindi na katulad ng dati. Sa liwanag ng buwan, lumitaw ang mapupungay at mapait na mga katangian. Kasama na rin ang malakristal na tila kinikislapan sa dilim. Unti-unting nagbago ang anyo ng nilalang. Ang nakakasilaw na mga mata ay naglimos at naglaho, parang bumabaling ang agos ng hangin sa kanyang sarili. Sa huling salita ng ritual, isang napakalakas na ingay ang bumungad sa aming mga pandinig, parang may malaking puwersang humawid sa kalaliman ng gabi. Sa sandaling iyon biglang humina ang kabuuang kadiliman. Naging payapa ang paligid. Ang malamlam na mga kandila ay muling nagbigay liwanag. Ang matandang babae, kanina ay tila bahagi ng mga anino, ngayon ay naglaho na rin na may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata na parang nagpaalam sa mundong ito. Nor pag-asa at panimula ng bagong simula, mabagal naming naramdaman ang pagbabalik ng normal na agos sa Sitio Binanggaan. Ang sumpang inialay noon ni Padre Isidro at ang masasamang espiritu ay tila napilitang umatras. Alam mo naming bagamat pansamantala na itong nangyari, may bahid pa rin ng panganib sa lugar. Gayunpaman, ipinangako naming ipagpapatuloy ang pagbabantay at ang paghahanap ng ganap na kapayapaan sa baryo. Lumayo kami mula sa lugar, dala ang bagong pag-asa, at ang aral na ang tapang at paniniwala ay kayang sumupil sa pinakamadilim na anino ng kasaysayan. Ngunit sa kailaliman ng gabi, sa isang sulok ng Sitio Binanggaan, minsan lamang nadarama ang malamlam na huni ng hangin, parang paalala na ang laban kontra kadiliman ay di matatapos.
Ang gabing dumaan sa impyerno. Nagbantay kami sa baryo. Ako, si Padre Isidro, Kaalingasaw, ang nilang matatapang na kalalakihan. Lahat kami ay may mga pangontra, bawang, buntot pagi, asin, at itlog ng sawa na inialay ni Manggulay. 2:00 ng madaling araw. Biglang bumalot ang dilim. Hindi lang ordinaryong gabi, parang may ulap sa lupa, malamig at mabigat. Mula sa kakahuyan may umuungol. Isang tunog na hindi tao, hindi rin hayop. Saka namin nakita ang anyo, isang babaeng mahaba ang buhok, nakalugay, maputla, pero ang mga matay parang uling na may baga sa loob. Hawak niya ang bata. Hindi kami makagalaw. Tumayo si Padre Isidro, nanginginig ang boses, at isinigaw ang dasal ng pagtaboy. Sa ngalan ng Diyos at sa bisa ng dugo ng mga banal, tinatakwil ka namin, bumalik ka sa kailaliman. Ngunit tumawa ang nilalang, isang tawang matinis, masakit sa tainga. Hindi niyo ako pwedeng itakwil. Ako ang ina ng lupaing ito. At kayo'y mga dayo. Saka siya lumipad, hindi tulad ng kwento ng aswang na may pakpak. Lumutang siya sa hangin, parang usok na may anyo. Lumapit siya sa akin at ang bata'y isinugod sa harapan ko. Piliin mo, buhay ng bata o ang tunay mong anyo. Ang desisyong walang bawi. Sa huling sandali, hinawakan ko ang bata. Nilabanan ko ang takot, ang lamig, ang mga boses sa isipan. Inilabas ko ang itim na bato na iniwan ni Kaalingasaw, isang mutyang galing sa sinapupunan ng bundok. Sinasabing selyado ng dasal ng mga ninuno. Ang ngalan ng dugo ng aming lahi, isinasara ko ang lagusan. Inihagis ko ang bato sa lupa at mula roon, sumabog ang liwanag na parang sumisiklab sa paligid. Ang babae ay sumigaw, sumabog sa alikabok at usok, at ang kanyang anino'y nagsanib sa lupa. Nawala siya. Ang bata, umiiyak ngunit buhay, ay naiwan sa mga braso ko. Ngayon, ako na ang tagabantay. Hindi na ako umalis sa Sitio Binanggaan. Tinanggap ko ang kapalarang hindi ko pinili. Sa tuwing gabi, may apoy sa paligid ng baryo na hindi mo makikita sa araw. At sa bawat ihip ng hangin, naririnig ko pa rin ang kanyang boses, hindi bilang banta, kundi paalala. Ang mga aswang ay hindi laging nakakatakot. Minsan sila ang pinakanasaktan. Ritual ng paghihiwalay. Dinala namin si Lira sa paanan ng punong dungaw isang punong sinasabing taniman ng mga lumang albularyo ng mga anting-anting at orasyon. Doon isinagawa ang ritual ng paghihiwalay, kung anino sa katawan. Isang matandang seremonyang ginagamitan ng asin, itim na kandila at dahon ng makabuhay. Habang sinisimulan ni Kaalingasaw ang dasal, unti-unting umiyak si Lira. Hindi na parang bata kundi parang babae. Nanginginig ang katawan niya. At sumisigaw siya ng mga salitang hindi namin nauunawaan. Hindi niyo ako maalis sa kanya. Ako'y dugong totoo ng lupaing ito. Pero tuloy lang ang ritual. Inikot namin ang asin sa paligid niya at binasa ng langis ng niyog ang kanyang noo. Sa tapat ng kanyang dibdib, inilagay ni Padre Isidro ang krus na kahoy galing sa sira ng kumbento. Bigla siyang napasigaw. Isang itim na anino ang tumilapon mula sa katawan ni Lira, parang usok na may hugis babae. Mahaba ang kuko at walang mata. Tumilapon ito sa puno at bigla ang nawala, kasama ng malakas na hampas ng hangin. Si Lira ay nawala ng malay. Pagbangon at paghahayag. Pagkagising ni Lira, umiyak siya habang yakap ang ina. Balik na siya, pero bago kami makauwi, lumapit siya sa akin at mahinang bulong niya. Manong, dumadalaw pa rin siya tuwing gabi. Pinapapanaginipan ko ang bundok. Maraming kagat, maraming mata.
Doon ko naisip, ang dugo ng aswang kapag naisalin, hindi ganap na nawawala. Parang binhi na pwedeng tumubo kung hindi mapag-ingatan. At hanggang ngayon, tuwing gabi ng pagkabilugan ng buwan, may bata sa binanggaan na hindi pwedeng patulugin sa labas. Si Lira ay lumaking tahimik, pero may mga araw pa rin na tinatawag siyang salbahe ng mga kapitbahay. Laging malamig ang kanyang kamay. At minsan, tuwing madaling araw, nakikita siya sa gilid ng punong balete, nakatayo lang, at parang may kausap. Mga 3 buwan matapos ang ritual para kay Lira, nagsimulang kumalat ang balita sa kalapit baryo na Libis sa damo, na may mga tao raw na bigla ang nawala. 6 sa kabuuang 12. Pinakakilala sa kanila si Mang Tomas, isang mangingisda at kaibigan namin dito sa San Narciso. Ang mga nawawala. Isang gabi, nang makabalik ako mula sa pagtitipon sa bayan, may nagtawag sa akin, si Aling Rosing, ang ina ni Lira. Manong Delphine, balibalita sa Libis na may mga nawawala ulit. Yung mga nagkausap sa akin, sinasabi nilang may mga nilalang daw na kumikilos sa dilim, may mga mata na sumisilip sa mga bintana. Pinuntahan namin ang Libis sa damo kinabukasan kasama si Kaaling Asaw at Padre Isidro. Doon nakita namin ang mga pamilya na nagdadalamhati at mga bahay na tila napabayaang parang binalikan ng takot. Ang unang ebidensya. Sa bahay ni Mang Tomas, may nakita akong kakaibang marka sa sahig. Malalaking gasgas na parang kuko, at mga bakas ng paa na parang mga alagang hayop pero mas matindi. Nakilala ko ang isang babae, si Aling Minda, na nagsabing, "Isang gabi, gising ako nang may narinig akong pagkaluskos sa bubong. Nang tignan ko, may isang nilalang na may malalaking mata, puti ang buhok at matulis ang mga ngipin. Di ko maipaliwanag, parang tao pero hindi tao. Nang tumakbo ako palabas ng bahay, sumunod siya, pero biglang nawala. Parang usok sa dilim." Nang umalis kami sa Libis, nagpunta kami sa isang kuweba sa tabi ng ilog na sinasabi nilang pinanggagalingan ng mga nilalang na iyon. Dito raw nagsisimula ang lahat, sabi ni Kaaling Asaw. Dati itong lugar na pinagtitipunan ng mga mangkukulam at mangbabarang ng probinsya. Pinaniniwalaan na dito nagtatago ang mga aswang kapag hindi sila nakikita. Di ang lihim ng kuweba. Pumasok kami sa loob. Mabagal ang lakad at pakiramdam ko ay may nakatingin sa amin sa dilim. Sa likod ng kuweba, may mga ukit sa bato, parang mga sinaunang simbolo. Napansin ko ang amoy ng lupa na parang nabubulok, at may mga maliit na buto na tila ba hayop o bata. Dito raw inihahanda ang mga ritual para sa mga aswang, sabi ni Padre Isidro na nanginginig sa takot. Biglang may narinig kaming huni, parang tuka ng ibon pero matinis at hindi pangkaraniwan. Lumingon kami at sa isang anino ng puno sa labas ng kuweba, may isang babae na may mahabang puting buhok at maputlang mukha. Ang pakikipagtagpo. "Hindi kayo dapat nandito," sabi ng babae, na parang walang buhay ang mga mata. "Bumalik kayo sa mundo ninyo. Hindi kayo bahagi ng kadiliman." Pero si Kaaling Asaw ay tumindig. May hawak na tali ng bawang at itim na krus. "Alam namin ang sinumpa ang lugar na ito. Gusto naming wakasan ang lagusan ng dilim." Sumagot ang babae. "Hindi matatapos ang sumpa hanggang may dugo ng lahi ko na buhay." At sa isang kisap mata parang usok siya, nawawala. Siyang katotohanan. Balik na kami sa baryo, at doon ko naisip na sa mga nawala ay hindi basta-basta nawala. Sila'y kinukuha ng mga aswang upang maging bahagi ng kanilang lahi, palitan ang mga pumanaw, at palawakin ang kanilang kapangyarihan. At si Lira, siya ang susi. Sa dugo niya nag-uugnay ang mundo ng tao at ng dilim. Paglalaban ng tao at kadiliman. Simula noon, ang baryo ay naging bantay ng mga nilalang na ito. Hindi lahat ay may lakas o tapang na harapin ang aswang, kaya ang mga naninirahan ay natutong mamuhay sa takot. May mga paniniwala na kailangang sundin, hindi lumabas tuwing gabi, magdala ng bawang, magtabi ng asin, at iwasang tumingin sa mga anino. Sa kabila ng takot na bumalot sa baryo at mga kalapit na lugar, may isang dalaga na tumindig laban sa dilim. Siya si Aling Mariquita, 19 taong gulang. Kilala sa kanilang baryo bilang matalino at may likas na lakas, lalo na sa mga paniniwala at ritual ng kanilang mga ninuno. Ang panimula ng labanan. Nang mabalitaan niya ang mga pagkawala at ang pagbalik ng mga aswang, hindi siya natuwa sa takot na bumalot sa mga tao. Sa halip, pinag-aralan niya ang mga sinaunang kasulatan na iniwan ng kanyang lola, mga orasyon, mga dasal at mga lunas na matagal nang nawala sa iba. Ayon sa kwento ni Mang Delphine, si Aling Mariquita ang unang naglakas loob na maglakad sa gabi, dala ang mga pangontra at ang dasal ng kanyang mga ninuno.
Ang unang engkwentro. Isang gabi, habang naglalakad sa gilid ng gubat, naramdaman niya ang malamig na hangin at biglang may sumunod sa kanya. Isang anino na unti-unting nag-anyong babae. May mahabang puting buhok at mga mata na kulay abo. Hindi siya natakot. Sa halip inusal niya ang dasal at nagwika. Sa ngalan ng liwanag at ng mga banal, lumayas ka. Tumawa ang nilalang. Ngunit nang biglang bumuga si Aling Marikit ng abo mula sa kanyang palad, napaatras ang aswang. Lakas ng paniniwala. Dito na nagsimula ang labanang hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Si Aling Marikit ay tinuruan ng mga matatanda ng baryo kung paano gamitin ang mga halamang gamot, bawang at itim na kandila bilang sandata laban sa aswang. Nang minsang tinawag siya ni Padre Isidro, sinabi nito, ang tunay na laban ay nasa puso. Kapag naniniwala ka sa kabutihan at sa kapangyarihan ng Diyos, walang aswang ang makakatalo sa'yo. Pagpapalaganap ng pag-asa, pinangunahan ni Aling Marikit ang mga kabataan ng baryo upang magsanay at magbantay. Tinuruan niya sila ng mga ritual at kung paano gumawa ng mga pangontra. Hindi tayo pwedeng palaging matakot, sabi niya. Ang ating lakas ay ang ating paniniwala at pagkakaisa. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang mga aswang ay unti-unting nagiging mas maingat, mas mapanlinlang at mas mapanganib. May mga oras na sila'y nagkukubli bilang mga kapitbahay, kaibigan, o kahit mga kamag-anak. Habang lumalalim ang gabi sa baryo, unti-unting nahuhubog ang tunay na laban sa pagitan ng tao at ng mga aswang. Ngunit ang pinakamabigat na laban ni Aling Marikit ay hindi sa labas, kundi sa loob ng kanyang sariling pamilya. Aswang ang nakaraan na nakatago. Isang araw, habang naglilinis ng lumang bahay ng kanyang mga magulang, nakakita si Marikit ng isang kahon na puno ng mga lumang larawan, orasyon at mga lihim na sulat. Naisip niyang basahin ito dahil dito niya matutuklasan ang matagal nang tinatago ng kanyang pamilya. Sa mga sulat, nalaman niya na ang kanyang lola ay isang mangkukulam na nagkaroon ng kasunduan sa mga aswang upang maprotektahan ang kanilang angkan. Ang kasunduan ay may kapalit. Ang dugo ng pamilya nila ay kailangang maging tagapagmana ng kapangyarihan ng mga aswang, ngunit hindi kailanman magpapalaya sa kanila. Hasi ang madilim na lahi. Nalaman ni Marikit na ang kanyang sariling dugo ay may halong dugo ng aswang. Ito ang dahilan kung bakit siya may kakayahan na labanan sila, pero may banta rin na siya ay unti-unting magiging isa sa kanila. Ang tunay na laban ko ay hindi sa mga aswang sa paligid, kundi sa sarili kong pagkatao, bulong niya habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na may malamig na kutis tuwing gabi. Waring pag-atake sa baryo. Isang gabi, hindi na nakayanan ng mga aswang na itago ang kanilang sarili. Maraming bahay ang nilusob, ang mga tao ay niyakap ng dilim, marami ang nawawala. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo si Aling Marikit upang ipagtanggol yung kanya mong mingis kababaryo, gamit ang mga orasyon at armas na gawa sa bawang at krus. Labanan natin ang kadiliman. Hindi tayo susuko! Sigaw niya habang lumalaban. Sure, Siras, pagliligtas kay Lira. Hindi malimutan ni Marikit ang kanyang munting kaibigan na si Lira, na ngayon ay may kakaibang lakas at kabagalan sa kilos. Nalaman niya na si Lira ay unti-unting nahuhulog sa sumpa ng aswang, kaya siya ang unang ni-rescue sa gitna ng labanan. Ginamit ni Marikit ang ritual na tinuruan sa kanya upang panatilihing na kontrol ni Lyra ang kanyang aswang na kalikasan. Laura, ang bagong simula. Matapos ang labanan, nawala ang ilang aswang, ngunit marami pa rin ang nagtatago. Naiwan si Marikit bilang bagong tagapagtanggol ng baryo, tinuruan ang mga kabataan ng mga ritual, at tinulungan ang mga naiwang nasalanta. Nagpapatuloy ang kwento ng laban ng liwanag laban sa dilim. Sabi niya, at kahit madilim ang gabi, may bituin na gabay sa atin. Habang nagiging mas malapit ang gabi sa baryo, isa pang lihim ang unti-unting lumalabas. Ang nakatagong kwento ni Padre Isidro, ang pari na matagal nang naninirahan sa San Narciso. Vermauer ang nagdaang kasalanan. Hindi alam ng karamihan, si Padre Isidro pala ay may madilim na nakaraan. Bago pa siya naging pare, siya ay isang batang lalaki mula sa libis sa damo, na nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang pamilya dahil sa aswang. Nagpasya siyang pumasok sa simbahan upang makahanap ng kapatawaran at kaligtasan, ngunit dala niya ang puot at pananalig na siya lamang ang makakapatay sa aswang. Vrasti ang misyon ni Padre Isidro. Bilang pare, lihim niyang pinag-aralan ang mga sinaunang dasal, mga orasyon at mga ritual ng mga albularyo. Ginamit niya ito upang ipaglaban ang baryo laban sa mga aswang. Subalit,
May isang lihim siyang tinatago, isang anting-anting na gawa sa buto ng aswang, na pinaniniwalaan niyang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ngunit may kapalit na kasamaan. Joasim ang pagbabanta ng anting-anting. Dumating ang araw na ang anting-anting ay unti-unting kumikilo sa sariling kalooban ni Padre Isidro. Napansin niya na madalas siyang nakakalimot, nagkakaroon ng galit na hindi maipaliwanag, at may mga panaginip na punong-puno ng dugo. Isa itong babala, ang kapangyarihan ay may presyo. Baraksan ang pakikipagtulungan kay Aling Marikit. Nang makita ni Aling Marikit ang pagbabago sa pare, nilapitan niya ito upang tulungan. Hindi ka dapat mag-isa rito, sabi niya. Kapag ginamit mo ang kapangyarihan ng kadiliman, unti-unti kang lulunod. Nagkasundo sila na pagsamahin ang lakas ng pananampalataya ni Padre Isidro at ang tradisyonal na kaalaman ni Aling Marikit upang wakasan ang sumpa. Ang huling ritual. Pinaghandaan nila ang isang malaking ritual sa ilalim ng kabilugan ng buwan, sa ilalim ng punong balete sa gitna ng gubat. Ginamit nila ang bawang asin, itim na kandila, at ang mga dasal mula sa kombinasyon ng Kristyanismo at lokal na paniniwala. Habang isinasagawa ang ritual, lumabas mula sa anino ang matandang aswang, isang babae, na parang nawawalang kaluluwa. Years sila niyang paghingi ng kapatawaran. Sa kanilang pagtitig, naramdaman ni Padre Isidro ang sakit at pagsisisi ng aswang. Hindi ko na kaya ang buhay na ito, sabi nito. Nais ko nang makalaya sa sumpa, ipagpaumanhin ninyo ang mga kasalanan ko. Sa pamamagitan ng ritual, tinanggal nila ang sumpa sa matandang aswang na nagdulot ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Rejoice, isang bagong umaga. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang baryo. Unti-unting nawawala ang takot at nagsimulang magtiwala ang mga tao sa isa't isa. Si Aling Marikit, kasama si Padre Isidro, ay naging mga tagapangalga ng kapayapaan, handang harapin ang anumang bagong banta. Makalipas ang ilang taon matapos ang sakripisyo ni Lira at ang pagpanaw ni Padre Isidro, tuluyang nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Si Aling Marikit ay nagpatuloy sa pagiging albularyo at guro ng kabataan tungkol sa mga pamana ng sinaunang karunungan. Pero ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kwento ay hindi tungkol sa takot, kundi sa ay pagpili. Kung paano sa gitna ng dilim, pinili ni Lira ang liwanag. Kahit pa siya'y isinilang sa pagitan ng dalawang mundo. Siyong muling katahimikan. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, ang baryo ay hindi na kinikilabutan. Sa halip, sinisindihan ng mga tao ang kanilang kandila sa harap ng mga bintana, tanda ng pasasalamat at paggunita. May mga nagsasabing sa tuwing may nawawalang bata sa ibang bayan, may isang anino raw na lumilitaw, hindi para mang-abduct, kundi parang gabayang makabalik sa tamang daan. At kung minsan, sa ilalim ng punong balete, may batang babae raw na nakatayo, nakangiti at tahimik na nagbabantay. Wala siyang sinasabi, ngunit ramdam mo ang kanyang presensya, mapayapa, mainit at tila nagsasabing, huwag kayong matakot. Hanggat may naniniwala sa kabutihan, walang kadilimang makakapanalot. Maraming salamat kay Sir Frey sa pagbabahagi ng nakakakilabot at napakagandang kwentong ito tungkol sa naligaw sa baryo ng mga aswang. Isa itong paalala sa atin na sa bawat sulok ng Pilipinas,
May mga lihim na kwento ng dilim na kailangang marinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, and mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas marami pang kwentong kilabot, kababalaghan, at katotohanang hindi basta-basta makakalimutan. Hanggang sa muli mga kapahina, mas mag-ingat sa gabi at laging manalangin.